Papasukuin na ng Amerika ang Iran, mga tol, no? Sabi rito sa balitang pag-uusapan natin ngayon ay iniutos na ni US President Donald Trump ang mga bagong pag-atake na ang layunin, mga tol, ayan, no, aimed at getting Tehran to surrender. Ang layunin, mga tol, ay para mapasuko na etong Iran. So samahan ninyo ako, mga tol, pag-usapan natin to. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Mula rito sa Fox News, mga tol, ang pag-uusapan natin ngayon. Ayon dito sa report, ay iniutos ni United States President Donald Trump ang mga panibagong pag-atake dito sa Iran na ang layunin nga daw ay para mapasuko na ang Tehran. No? Ano kaya ang mangyayari sa mga susunod, mga tol? Pero bago natin to simulan, baka hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Click mo na yung subscribe at syempre pati yung notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to at bigyan na natin to ng reaction. But first, breaking tonight, President Trump reportedly has ordered a fresh attack on Iran aimed at getting Tehran to surrender. Wall Street Journal reporting tonight that attack could begin as soon as this weekend and would last a few days. The White House Press Secretary Posibleng magsimula na ngayong weekend. So, Saturday, Sunday, mga tol, at pwede itong tumagal ng ilang araw, sabi rito. Kung naaalala ninyo, nagkaroon ng 3-day pause o inihinto muna ng Amerika ang mga pag-atake dito sa Iran matapos nga ang 13 araw o 13 gabing sunod-sunod na pag-atake nila sa Iran na nagsimula noong sinalakay ng Iran o ng IRGC, mga tol, yung 3 commercial vessel na dumadaan dito sa Strait of Hormuz. Nung sinalakay nila yan, mga tol, doon muli nagsimula at natapos na nga yung Memorandum of Understanding ng Iran at saka ng Amerika. Pati yung ceasefire natapos na rin nung puntong yon, mga tol, nung umatake ang Amerika. So 13 araw yon. After nun, mga tol, 3 araw na nagpahinga ang Amerika. Hindi muna sila sumalakay. Ayon nga sa mga report, mga tol, is parang tinitignan ni Trump yung pagkakataon para magkaroon pa ng negosasyon. Pero ang Iran ayaw na nila. Tapos may mga kumakalat-kalat pa na balita na nauubusan na ng armas etong Amerika. Pero yan ay pinasinungalingan ng Amerika at sinabi nilang hindi totoo. Napakarami daw nilang imbak, mga tol. Hanggang sa nitong kahapon lang o nitong nakaraang araw ay nagsagawa ng surprise attack etong Iran, mga tol, no, sa mga base militar ng Amerika. At ngayon nga, ayon naman dito sa report, nagsisimula na ulit at iniutos ni Trump na ang mga panibagong pag-atake dito sa Iran na ang layunin nila ay tuluyan ng pasukuin. Tanong, mapapasuko kaya nila ang Iran? Yan ang ating aabangan, mga tol, sa mga susunod. No? Tuloy muna natin to. not denying that report. It comes following a televised cabinet meeting from Camp David today where the president talked about the Iran conflict and touted his administration's openness. Senior foreign policy correspondent Jillian Turner starts us off live tonight from the North Lawn of the White House. Good evening, Jillian. Good evening to you, Brett. This just into the newsroom now. Caroline Levitt responding to a Fox News question about whether the president does plan to renew strikes targeting Iran. Actually, nagsimula na silang umatake nitong nakaraan matapos nga matapos nga yung surprise attack na isinagawa ng Iran is nagsimula na ulit umatake etong Amerika, no? Binakbakan nila yung ilang mga pasilidad ng Iran. At the same time, nagsanib puwersa pa sila ng Saudi Arabia tapos sumatake sila dun sa may bandang Iraq kasi may mga balita na doon din sa Iraq nang galing yung ibang mga pag-atake. Mga tol, no? Kaya silang dalawa ng Saudi at saka ng Amerika, sabay sila, no? Binakbakan nila yung nandoon sa Iraq tapos gagalit yung Iraq. Di daw sila makakapayag ng ganun, no? Ewan ko ba bakit sila ganun mag-react samantalang sila naman yung mga nakikisali din sa mga ganitong mga bagay Tuloy natin. He says, quote, in part, Iran will continue to pay until they come to the table in what President Trump deems a meaningful way. Now, this morning, the president convened the first ever televised cabinet meeting from Camp David. The entire cabinet was there, minus Howard Lutnick. The president is now at Bedminster for the weekend.
We are the party of transparency, and we believe in transparency. Foreign policy topped the agenda, the first line item being the war in Iran. So we're in there for 5 months, and if you look at Vietnam, they were in there for 20 years. The president today went on defense against criticism that the conflict has no end in sight. Backing his boss, the war secretary says launching Operation Epic Fury back in February, quote, took guts. The world saw what the American military was capable to do, but that doesn't happen unless the commander-in-chief says you're authorized to do it. Despite repeated claims that Iran's military arsenal has been decimated, the commander-in-chief acknowledged today that the regime does have some capability left. So matapos nga ng maraming ulit na sinasabi na ng Amerika na decimated na, lusaw na mga tol, wala na yung kakayanan ng Iran. Pero ngayon ay inaamin ng Commander-in-Chief mga tol, which is US President Trump, na meron pa rin talagang kakayanan ang Iran. At nakita naman natin yun mga tol. Hindi naman tatagal pa ng ganito katagal itong gerang to kung mahina ang Iran. No? Nakikita natin malakas pa rin sila. Napakarami ng kanilang mga armas na nakatago lang sa ilalim. At hindi ko alam kung kulang ba ang intel ng Amerika at marami pa rin talagang nakakaligtas kasi mga tol di ba lahat ng mga pasilidad ng Iran talagang tinatarget nila pero may mga sila may mga nalalagpasan, may mga nakatago pa rin na sikretong lagusan itong Iran dahil sa lawak ng bansang yan mga tol. Kikita mo naman sa mapa napakalawak ng Iran mga tol at napakaraming bundok at dun sa mga bundok na yon nandoon talaga yung nandoon yung mga lagusan, mga sikretong lagusan na hindi basta-basta makikita kahit sa mga satellite imagery. Hindi basta-basta makikita at doon nila inilalabas o ipinapasok yung kanilang mga missile. Bagamat may mga tinatama ang launcher pero after nilang tamaan yun, nagugulat pa rin sila. Saan nang gagaling itong mga na to? Missile na to kasi biruin mo nitong nakaraan ang report mga tol 3 sundalong Amerikano ang nasawi sa mga panibagong pag-atake ng Iran. No, bagamat nasasalag nila yung iba, may mga nakakalusot pa rin at yun nga talagang tinatamaan pa rin sila. Their missiles have been largely, they have some left. Ayan, may mga natira pa daw. Have some capability left. Their missiles have been largely, they have some left. They have some, but May mga some left pa daw, may mga ilan pang natira. they have far fewer than they had 4 or 5 months ago. Pero sabi ng Iran, kaya daw nilang makipaglaban at handa daw silang makipaglaban. Huling sinabi nga ng Iran doon sa kanilang interview yung mga gagamitin daw nilang missile ngayon kung sakasakali magsimula ang laban is yung mga bagong gawa pa. No, may mga daw yun, may mga kumbaga serial number, naka-serial daw yun mula May hanggang July, mga ganon. April, May. Their manufacturing capacity is almost gone. The drone capacity is almost gone. They're very few, but they have some. If they have one, that's too many as far as I'm concerned. But missiles aren't the only threat the U.S. is worried about. Last night, the State Department Rewards for Justice program posted a new offer. $15 million for information about Iran's military drone program. Ooh. Sabi rito, reward up to $15 million for information on IRGC financial networks. If you have information on the following KIPA staff, their associates for their financial network, contact us via our Tor-based tip line below. You may be eligible for a reward and relocation. Bibigyan ka ng reward at ililipat ka rin ng iyong matitirhan. So ito yung mga taong kailangan, kumbaga parang most wanted sa kanila. Laki ng pabuya $15 million. $1 million for information about Iran's military drone program. Ito yung mga hinahunting nila ngayon. The Treasury Secretary says the U.S. is having plenty of non-military successes in Iran, too. The largest bank in Iran collapsed. The central bank had to print money. That caused inflation. Now they got 180% inflation. They aren't able to pay their troops. And on your orders, we are searching for their assets all around the world. And that money will go to the Iranian people. Actually, alam nyo mga tol, okay na nung dati, nagsisimula na sila ng negosasyon. Kung tutuusin lang ako mga tol, kung ako tatanungin, okay na yun
Nagsisimula na sila ng negosasyon, memorandum of understanding, nagpirmahan sila, ang dami ng pumalakpak. Akala natin okay na eh, akala natin matatapos na eh. Pero tulad nga ng naging resulta, parang nagtagumpay si Netanyahu kasi sinasabi niya nga nung nakaraan, di ba? Ayaw niya na makikipagkasundo na ganyan kasi ayaw niya magtiwala sa Iran, di daw mapagkakatiwalaan Iran. Same ng sinasabi ng Iran sa Amerika at sa Israel, di rin sila mapagkakatiwalaan. Pareho sila nang nagsasabihan ng ganun sa isa't isa. Ang gusto ni Netanyahu, tapusin na kung ano yung nasimulan. Gumastos na rin naman sila eh. Diba? Marami ng buhay ang nalagas. Kumbaga tapusin na kasi pag hindi nila tatapusin, kahit yung may mga memorandum of understanding na ganyan, kahit mga perma-permahan na ganyan, kumbaga parang piece of paper lang din talaga yan. Madaling talikuran at napakadali lang din punitin kung magkakataon. At ito na nga nangyari mga tol. Nagpirmahan sila, nagkaroon ng ceasefire pero ngayon ay wala, balik-bakbakan din sila. So ang gusto ni Netanyahu, tapusin na, it's either you or us. Isa lang sa atin ang matitira. Pero yung ibang bansa, ang inaisip nila, kung hindi kami matitira, walang matitira sa atin. Kasi nga meron silang tinatawag na nuclear. So palagay ko wala pang ganun ng Iran kasi kung meron sila, hindi sila basta-basta babakbakan ng ganito ng Amerika. Kasi syempre natatakot din sila baka gamitin ng Iran yung ganun. Anyway, ano ang inyong masasabi tungkol sa mga balitang ito na ating napanood mula rito sa Fox News? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out.